Ano nga sakit sa mukha? Sunog ka niya. Tabako? Parang horror. Ay. Hi guys, good evening. Yun. Live Good na? evening guys, we are live and happy Monday evening sa inyong lahat. And we are very pumped up and excited, okay, for this evening dahil today is officially started na ang month of May live webinars schedule natin. At ang maganda, starting today, starting tonight, araw-araw na yung webinars natin from Mondays until Friday, no? Araw-araw tayo magpo-provide ng value dun sa mga person, dun sa mga tao, dun sa mga entrepreneur na gusto pang matuto kung paano sila magiging successful, makakapag-produce ng results sa kanilang mga business, sa kanilang mga career, at sa kanilang mga entrepreneurial journey. Okay? And this month, iba't ibang variation at iba't ibang klaseng mga training ang i-offer at ibibigay namin sa inyo. No? May mga trainings kami ipoprovide na tungkol sa marketing. Okay? May mga training na about technical, may mga training na mga personality development, may mga motivational training, etc. So madami. Basta ang sigurado ay lahat ng mga topics natin for this month, okay, ay siguradong makakatulong sa iyo para magkaroon ng success at para makuha yung goals na gusto mong makuha. Okay, so gusto ko lang batiin lahat habang inaantay natin makapasok lahat. Batiin ko lang, syempre, yung mga bagong pasok at yung mga early birds natin. Good evening sa inyong lahat dyan. Kamusta kayong lahat? Okay lang ba? Okay, can you narinig kami sa na maayos, no? Si Larry Bravo, si Eugenio, si Vanny, si Aris. Yan, magandang gabi sa inyo lahat. Si Shin, Broshi, good evening. Si Denmark. Yan, si Loreto. Siyempre, partner Loreto. Napakalaki na ng team nyo dyan sa Barcelona. Mga taga-Barcelona, team natin sa Barcelona. Good evening sa inyong lahat dyan, guys. At congratulations sa growth, sa mabilis na growth ng team nyo, no? Siyempre, si Cyril, si Sinable, bakit ka andyan sa labas? Merong link. Okay? Si Junel, siyempre si Florinda. Yan, sa inyong lahat. Good evening, guys. And I'm sure excited na kayo. Tanungin ko muna, sino sa inyo yung excited na dahil today is officially, no, starting na yung ating daily live webinar. And malapit, mag-i-start tayo sa very important topic, no? And pag-uusapan natin is about our beliefs, no? And I believe na kapag na-workout mo itong iyong beliefs, lahat ng iyong mga paniniwala sa iyong sarili, sa iyong ginagawa, sa iyong negosyo, no? Everything will fall align correctly. Okay? Kasi kung naisip mo, di ba, kung sa tiwala pa lang sa sarili mo, wala ka na, paano mo gagawin yung business mo, no? So, this is the perfect topic na para maging starter, no, ng ating webinar schedule. So, ito yung pinaka-perfect na topic na sisimulan natin, no? And, okay? And maganda, kapag naayos natin yung ating belief system, okay, lahat, pati yung mga technical side ng business natin, yung mga other sides ng business natin ay magiging sisiw na lang, madali na lang. Okay? And ang magiging presenter natin o magiging coach natin for this evening is kapitbahay ko lang, no? Kapitbahay ko lang siya. Dito lang siya malapit sa amin, kaya nag-decide siya na dito na rin gawin yung
webinar, dito na rin na pumunta para i-host yung kanyang webinar. And ang nakakatuwa dito sa person na to, no? Nakita ko na nagkaroon siya ng transformation in his business and in his personal belief then as well, at pati sa pagdating sa pag-produce ng resulta, talagang nagkaroon siya ng shift, ng breakthrough at ng transformation. Okay? At ang maganda, kung ano yung belief system na meron siya, okay? Yun yung ituturo niya sa inyo. Okay? Kung ano yung belief system na meron siya na nakatulong sa kanya para magkaroon ng shift, ng transformation, magkaroon ng resulta sa kanyang business, yun yung ituturo niya sa inyo. Okay? Yung ituturo niya sa inyo ay sigurado makakatulong sa pag-sponsor niyo kung part kayo ng team natin sa Ignition Marketing, or kung balak mo palang magsimula ng iyong business, I'm very, very sure na yung tuturo niya sa iyo guys ay malaking impact. Okay? Sigurado ako na makakatulong ito sa inyo at kapag in-apply niyo siya, sigurado na makakapag-create din kayo ng resulta. Okay? So, bago ko ipakilala itong person na to, ngayon pa lang, sabihin ko na sa inyo na kumuha kayo ng ballpen at papel para makapag-take down notes kayo. Okay? At para mabalik-balikan nyo yung ating webinar. Okay? So, tanungin ko muna ulit. Excited na ba kayo? Okay? Na malaman yung 4S of beliefs this evening. Okay? Excited na ba kayo maitama yung iyong belief system para finally, sa wakas, magawa mo ng makapag-produce ng resulta. Para finally, makapagsimula ka ng lakbayin yung daan papunta sa iyong mga pangarap. Sabihin mo dyan sa chat box kung ikaw ay excited na din, kagaya ng marami. Kaya sabihin mo dyan, I am excited, I am pumped up for this webinar. Si Ed sabi, yes. Yan. Si Don, yes. Si Adolf, yes. Very excited sila, si Don. Okay, so siguro wag na nating patagalin pa. Ating na-welcome ang isa sa mga coaches ng ating community, isa sa mga upcoming top earners and leader dito sa ating team. Walang iba kung hindi si Brother Resty Chavez. So yan, welcome natin. Okay. Hello guys, good evening. Okay. Start na tayo, okay? Ang pag-uusapan natin yung pinaka-powerful ability ng tao. Okay? Itong powerful ability na to, walang iba kundi yung belief. Okay? So, umpisahan na natin. Wait lang, share ko lang itong screen. Yan, kita na ba? Yeah, kita, brother. Okay. Umpisahan natin sa tanong ha. Tapos isagutin niyo dyan sa chat box yung magiging sagot niyo, okay? May mga ideas ka ba na naiisip pero hindi mo magawa o nagagawa? Second question. May mga plano or pinaplano ka bang gawin or pasukin pero hindi mo magawang maumpisahan? Okay. Sagutin mo yan dyan sa chat box. Tapos dadaanan natin dyan itong dire-diretso lang natin itong 4S of belief. Okay, mag-stay ka dahil sasabihin ko sa iyo yung 4S of belief na tutulong sa iyo para maging successful. Okay, so mag-stay ka, sasabihin ko sa iyo yung 4 na S na matutuklasan mo ngayon. Okay? Pero bago 'yon, kukwento ko lang muna sa inyo. Kukwento ko lang sa inyo itong babae na to. Itong babae na to, 36 years old na babae, at nakatira siya sa Caloocan, meron siyang pamilya, meron siyang 3 anak. Okay? Tapos itong babae na to, hilig niya magluto. Okay? So focus lang tayo sa pagluluto niya. Okay, itong babae na to,
hilig niya yung magluto. Okay? Kapag nagluluto siya, yung mga kaibigan niya, yung mga kamag-anak niya, lagi siyang pinupuri, lagi siyang sinasabihan, uy, ang galing mo naman, paano ba yan? So, ganun siya kagaling magluto. Ngayon, na-realize niya, bakit hindi niya subukan na magtayo ng sarili niyang restaurant. Okay? So, naisip niya, oo nga, no? Bakit hindi ko subukan o hindi ko gawin na magtayo ng sarili kong restaurant? So, ayan. Naisip niya kasi at nakita niya na malaki yung potential kung susundin niya yung kanyang hilig sa pagluluto, tapos gagawin niya yung sarili niyang restaurant. No? So, ang ginawa niya, pinlano niya na gawin yung restaurant na yun. Okay? So, inisip niya kung paano gagawin, paano ganyan. Tapos, 23 years nung nakalipas, hindi na tuloy yung restaurant business niya. Okay? So, yung babae na yun, 59 years old na siya, pero yung negosyo niya na yun na gusto niyang umpisahan, yung gusto niyang itayo na restaurant, yung pangarap niyang restaurant, hindi yun nangyari. Okay? Alam niyo kung bakit? Kasi yun yung dahil sa yung unang S, yung self-talk. Okay? Balik tayo. Paano i-stop screen, bro? Yung green. Okay, wait lang ha. Okay, yung unang S is yung self-talk. Yung self-talk pwede siyang negative, pwede siyang positive. Pero yung nangyari kasi dito sa babae na to, yung self-talk na nangyari sa kanya is negative. Okay? Meron ba dito sa room na 17 above? Sige, chat kayo dito sa ano. Kung merong 17 above dito. Okay. Ayon kasi sa research na, abangin natin yung sagot. Ayon kasi sa research, pagdating mo ng 17 years old, naka-receive ka na or nakarinig ka na ng 150,000 times, kita ba bro? 150,000 times na sinabi mo, ay narinig mo yung sinabi nilang, hindi mo kaya yan. Mag-fail ka dyan, hindi mo kaya yan, huwag mo nang ituloy yan. Imagine that, 150,000 times mo na siyang narinig pagdating mo ng 17 years old. Okay? So, meaning, yung nangyari dun sa babae na yun, okay, yung nangyari dun sa babae na yun, posible na ganun yung nangyari sa kanya. Okay? Yung self-talk sa isip na, paulit-ulit yon sa isip niya. Paulit-ulit yon na yun yung naririnig niya. Hindi niya kaya, mag-fail ka dyan, mahirapan ka dyan, huwag mo nang ituloy. Okay? So, yun yung epekto ng self-talk na yun. Ayun, sa Richmond, 19 pala. Okay? So, yun yun. Ngayon, ang nangyayari, ganito. Kapag meron kang naiisip na mga ideas, meron kang naiisip na mga plano, meron kang naiisip na mga strategies, okay, meron kang mga gustong pasukin ng mga opportunities, hindi mo yung tinutuloy dahil dun sa self-talk na yun. Okay? Yung self-talk na yun po, ulit-ulit yun sa'yo. Kaya lahat ng mga naiisip mo, napakagandang mga ideas, mga magagandang plano, okay, para sa'yo, tsaka sa pamilya mo, hindi mo yun tinutuloy. Okay? Kasi, yung pangalawang S, nawalan ka na ng self-confidence. Okay? Yung una, self-talk. Pangalawa, yung self-confidence. Nawala na yun sa'yo.
Okay? So yung babae na yon, ang nangyari sa kanya, nawala na yung self-confidence niya. So kahit na anong isipin niya, kahit na anong ano niya, hanggang ngayon, hindi niya talaga nagagawa dahil wala na siyang self-confidence. At kaya alam na alam ko tong story na to kasi yung babae dun sa story, nanay ko yun. Okay? Nanay ko yun. So hanggang ngayon, ang dami-dami niyang naiisip na gawin, ang dami-dami niyang gustong umpisahan. Hindi niya magawa. Alam ko naman kaya niya, pero hindi niya ginagawa. Okay? Kasi sinasabi niya, mahirap yan, ganito yan. So yun yung nangyayari, no? Karamihan sa mga nag-entrepreneur or pumapasok sa pag-business, ganun yung nangyayari. No? Makakaisip sila ng ideas, okay, may papasukin silang business. Yung self-talk, paulit-ulit yung sa isip nila, hindi nila kaya hanggang sa mawala yung self-confidence nila. Okay? Gustuhan ba? Okay? Chat lang kayo dito, ha? Okay. Move tayo. Dito naman tayo sa whiteboard. Okay, nakakabol ba? Ay, parang nga yung ano. Okay na ba? Okay na. Okay, whiteboard naman tayo. Okay, so yung una, okay, self-talk. Okay. Yung pangalawa, na S is self-confidence. Okay. So kung mapapansin nyo, yung unang dalawa, dapat ano yan eh, dapat positive yan eh, di ba? Kung yung self-talk na nilalagay mo sa isip mo is puro positive, syempre, positive din yung mangyayari sa'yo. Okay? So pag positive yung nangyayari sa'yo, yung self-confidence mo, tataas din, di ba? Kaso yung sa mga pumapasok sa pagbibusiness or pagninegosyo, ito nagiging negative. Okay? So, ito yung dalawang problema. Ngayon, anong gagawin natin para maayos itong self-talk na to para maging positive siya? Okay? Tapos itong self-confidence na to para maging positive siya. Okay? Ang kailangan mo lang gawin, napakasimple lang. Ang kailangan mo lang gawin, may guess ba kayo dyan kung anong sunod sa S? Okay, sige. Sulat lang dyan. Ang kailangan mo lang gawin ay ito. Self-worth. Okay? Kasi pag ito napataas mo yung self-worth, ano ibig ba sabihin ng self-worth? Kumbaga parang patataasin mo yung ano, yung halaga mo. Okay? So kung feeling mo kasi okay na dito, kung tutusin maganda na nalaman mo yung weakness mo, okay? Yung self-talk, okay yun na nalaman mo na medyo mahina ka doon. At yung confidence mo, yung self-confidence mo, okay din yun na nalaman mo na mahina ka doon. Pero wag mo nang ituloy dito. Okay? So karamihan ng mga entrepreneurs o nag-start ng mag-business, dito sila nasa stop. Diyan sila nasa stop. Now, pag wala na silang self-confidence, wala na. Wala na sila. Balik na sila sa regular job nila o kaya kung ano man yung mga dati nilang ginagawa. Kasi nahirapan na sila, wala na sila ng self-confidence. Hindi nila alam, okay? Hindi nila alam na kailangan lang palang gawin para mas tumaas yung belief mo is itaas mo tong self-worth mo. Paano yun? Para mapataas mo yung self-worth mo, yung halaga mo, kailangan pag-aralan mo. Diba? Kailangan pag-aralan mo. Kung ano man yung industry na gusto mong pasukin, kailangan pataasin mo yung kaalaman mo doon sa industry na yun. Okay? Yung sa specific na
na negosyo na yun, sa specific na business na yun, no? Kung nasa network marketing ka, syempre kailangan mo pataasin yung self-worth mo, kung paano ka mag-sponsor. Okay? Kung paano ba mag-handle ng objection. At syempre yung pinaka-importante sa lahat, yung pag-close ng sale. Okay? So ito magawa mo to. Kailangan mapataas mo yung self-worth mo. Kailangan mag-aral ka ng mga tamang strategies, tamang mga skills na kinakailangan mo dun sa business na pinasok mo. Okay? So dito kasi sa team namin, si Junel, insurance industry. Okay, Junel, yun. Papataasin mo lang yung self-worth mo. Okay? So pag marami kang kasing alam, halimbawa meron nagtanong sa'yo, tapos napakagaling mong sumagot, no? Nasasagot mo yung mga tanong niya ng maayos, mataas yung possibility na ma-close mo siya. Diba? Same sa kahit na anong industry yan. Pag mataas yung alam mo, yung self-worth mo dun sa negosyo na yun, okay? Yung belief mo dito sa self-talk, nagiging positive na siya. Diba? Tapos yung confidence mo, yung self-confidence mo, nagiging positive na rin siya. Okay? Nakuha ba? O, yan. So, yan Number 3, itaas mo yung self-worth mo. Mag-aral kang mabuti kung ano yung dapat mong pag-aralan dyan sa business na ginagawa mo. Kung meron ka mga kinakailangan skills, mga bagong strategies na kinakailangan mo, pag-aralan mo yun dahil para sa yun. Ituloy mo yung pangarap mo. Okay? Ituloy mo yung goals mo kung bakit ka nag-start mag-business, kung bakit ka nag-start maging entrepreneur, kung bakit ka nag-decide. Okay? Importante yun. So, itaas mo yung self-worth mo. Ngayon, syempre, okay, number 4 na tayo. Any guess kung ano yung number 4? Syempre, S din yun. Okay? So, number S, Baka Z. Ay, number S tuloy. Sorry. Ano na? Baka letter Z yan. Letter Z. Okay. Hindi ka magiging successful nang mag-isa. Okay? Walang ganon. So, kailangan mo special na support. Double P ba yun? Double P ba yung support? Okay. Okay, bakit ko sinabi yung support? Kahit saan naman siguro, no? For example, meron kang masamang bisyo. Okay? Tapos gusto mo mag-quit na, halimbawa, sa pag-iinom. Okay? Gusto mo nang mag-quit sa pag-inom. Okay? Yung sasabihin mo sa sarili mo, yung papaniwalayan mo yung sarili mo na ayoko na uminom, hindi na, ayoko na. Pero yung support o yung nakapaligid sa'yo, okay? Yung mga taong nakapaligid sa'yo, ay talagang manginginom pa rin. Okay? Paglabas mo ng bahay, manginginom pa rin yung mga kasama mo. Kahit sabihin mo sa sarili mo yun na ayaw mo nang uminom, mapapainom ka pa rin. Okay? Pero kung yung support mo, yung nakapaligid sa'yo, talagang ayaw na talagang uminom. Hindi ka na talaga inom. Okay? Hindi ito sa business natin, no? Kung gusto mo talagang maging successful sa business mo, sumama ka dun sa mga tao na nagbi-business o yung mga taong narating na yung gusto mong marating. Okay? Gagawin ko na rin example sa sarili ko. Okay? Nung nag-start kasi ako mag-business, ako lang mag-isa. Okay? Nagkaroon ako ng business. Okay? Sumali ako sa business opportunity ng network marketing.
Ang masaklap lang, nung time na yun, naiwan ako ng mga teammates ko, naglipatan na sila. So, nawalan ako ng team. Team solo nangyari sa akin. Okay? Ang hirap, kahit na alam mo yun, napakaganda na ng products, napakaganda na ng compensation plan, napakaganda. Okay? Lahat napakaganda. Pero kung wala kang nag-support sa'yo, wala kang team, walang nag-guide sa'yo, napakalabo. Yung success mo, na gusto mo pa ganito, ang nangyayari, pagka mag-isa ka lang at wala kang support, pababa yun. Okay? Pagka nagkaroon ka kasi ng support or mga kasama or grupo, kapag na-down ka, sila yung mag-up sa'yo. Okay? Okay, yun lang yung yung isang side lang yun. Parang imo-motivate ka. Pero hindi lang doon natatapos yun. Okay? Yung sasamahan mong team, hindi lang puro imo-motivate ka, oh, kaya mo yan. May joke. Walang kumita doon sa ganong motivation lang. Kailangan mo ng skills. Kailangan mo ng mga strategies. Okay? So yung mga sasamahan mo, siguraduhin mo na yun talaga, yung ginagawa nila, ay yung tinuturo nila, talagang ginagawa nila. Tsaka talaga nagkakaresulta sila. Dahil kapag yung mga kasama mo nagkakaresulta, mahahawa ka eh. Parang matcha-challenge ka eh. Parang, uy, sila, nagkakaresulta na. Parang, ano yung kulang ko? Tapos magtatanungan kayo, o kaya magbibigayan kayo ng strategies kung paano ginagawa. Okay? Napakahalaga na meron ka nito. Okay? Kapag meron ka na nitong support, ay pag tumaas na yung self-worth mo, tapos meron ka pa nitong support, guess what yung mangyayari sa'yo? Tataas talaga itong, yung self-talk mo magiging positive na siya. Magiging positive na siya. Okay? Yung paulit-ulit na sinasabi mo sa isip mo na dating negative, hindi mo kaya yan, matatalo ka dyan, fail ka dyan, mag-iiba na. Okay? Kasi meron ka na nitong self-worth, nag-aral ka sa sarili mo, nag-invest ka sa sarili mo, na mag-aral, okay? Matutunan yung mga dapat na kailangan matutunan. Tapos ang maganda pa doon, nakakuha ka ng magandang support na team. Okay? Support ng mga kasama mo, grupo mo. So yung self-talk mo naging positive na, tapos yung self-confidence mo, plus na rin yan. Tataas na yung self-confidence mo. Okay? Kuha ba? Okay, ano sabi nito ni Marlena Cruz? Tama. Ano yung tama? Ayun. So yung apat na S, ulitin natin. Self-talk. Okay? Dapat kung meron kang negative self-talk, i-change mo na siya para maging positive na siya. Okay? Self-talk, self-confidence, itaas mo yung self-worth mo, tapos kumuha ka at maghanap ka ng solid na grupo na magbibigay sa iyo ng support. Okay? Siyempre, ang resulta niyan sa iyo magiging malaki yung possibility, malaki yung chance na magkakaroon ka ng success yan sa business mo. Okay? Uy, si Bro JP. Thank you. Okay, tapos ano? Question na? Sige po. Diretso question na? Bago kayo promote yung ano? Sige. Okay. May question yan? Nagets ba? Hindi naman siguro komplikado, no? Madali lang siya. So, pwede tayo mag-recommend ng mga books na pwede nilang masahin para mas mapa-solid yung belief system nila. Magre-recommend ako. Okay. Ikaw, ano na yung mga books ka ba na pwede i-recommend nila? Ang binabasa kong book, yung ano
How to Conquer Your Goliaths ni Bo Sanchez. Ang ganda na. Okay, basahin niyo yan. Success, then sabog ang business. Lupet. Thanks, bro. Thanks, Sai. Okay, question. Meron? Nakuha ba? Madali lang ba? Ba, 144 attendees. Hello, 144. Janelle, 4S. Okay, habang nag-aantay tayong question. And yes, bro, SD power. Okay, thank you, Shin. Thanks, bro, Shin. Habang nag-iintay tayo ng question, kung merong question, isabihin ko lang tomorrow, Tuesday, May 3, tama no? May 3, 2016, the same time, 9 p.m. Magkakaroon tayo ng araw-araw na to, guys, ha? Araw-araw na to. Sabihin nyo rin dun sa mga kakilala nyo rin, no? Para ma-attendan nyo itong mga free trainings. Okay? Puro free itong mga to. Hindi ko makita. Asan yan? Ayun, yung schedule natin, no? Oo. Next Monday si Sai, no? Okay, tomorrow. Okay, tomorrow. Wag niyong i-miss itong how to rapidly build your network marketing business through blogging, okay? Wag niyong i-miss to kasi itong magsasalita na to, ito yung tumulong sa akin para magkaroon ng changes yung ginagawa kong business. Siya talaga yung tumulong sa akin. Kaya itong tuturo niya to, huwag niyong i-miss. Itong how to rapidly build your network marketing business by blogging. Okay, bibihira yung gumagawa niyan, kaya huwag niyong i-miss yung ituturo niya na yan. Okay? Tapos next Monday, ang ating magiging speaker ay si Ma'am Sai. Paano ba i-down to, bro? Hindi makita si Sai. Ito yung doon. Ay, Page niya. ito pala. Paano i-down? Scroll. Ayun. Ito si Sai. How to build an unshakable character to become successful. Huwag nyo rin i-miss yan. Next Monday yan. Okay? So tomorrow, itong how to rapidly build your network marketing business by blogging. Saan na yan? Ayan. Yung kanina, si Coach Edward Reformina. Tapos next Monday, okay? Ito naman si Miss Cyril Pisnable. Okay? Ituturo niya naman sa inyo yung unshakable character. Okay? Kabang-abang to, si Cyril, unshakable character, Okay, huwag niyo i-miss yan. Next week, at itong magtuturo sa inyo na babae na to, si Sis Cyril, ay talagang napakalupit, napaka-powerful na leader niyan. Nakakapag-produce talaga yan ng maraming result araw-araw. Ganun siya ka-passionate na coach. Okay? Okay, question. Na-view kaya nila to? Siguro pwede natin tanungin si Sai kung ano yung mga i-discuss niya sa Monday para lalo ma-excite yung mga members at mga attendees natin. Oo nga. Natago. Ayan, naglabas na mic. Okay, go. Sai. Ready ka ba? Namumulas eh. Yes. Ayan. Go. Wait lang. Naririnig ba? Naririnig ba, guys? Wala? Oh, dinig.
Mahina. Wait lang. Mahina ba? Okay lang, okay lang. Okay lang yung volume. Oo, okay lang. May susubukan na ako saglit. Hello. Hello? Hello? Wala. Mas humina, sis. Ah, mahina. Hello, 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 hello. Guys. Okay na ba? Hello. 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 Rinig na, rinig. Malakas pa? Malakas, malakas. Okay, great. Bagong headset ko eh. Yan. Okay guys, next Monday, huwag niyong kalimutan, okay, I will be sharing a very powerful na topic na malaki na itulong sa akin personally. So I'm going to share with you how to cultivate an unshakable character. And also guys, isa sa reason kung bakit ko to i-share dahil 'di ba, character is the very most important thing that we needed to possess kasi if everything parang mag-wash out ang lahat, mawala man ang lahat, pero ang character natin ang siyang maiiwan. Kaya that's how important kung bakit kailangan natin magkaroon ng strong foundation, ng strong character. Okay? If you notice, maraming mga entrepreneurs na kilala niyo sina Steve Jobs, sino pa mga successful na mga tao, sina Bill Gates, sina Brandon Burchard, kahit na sina Tony Robbins, sina Jim Rohn, sino pa, basta maraming mga successful na mga tao, sina Thomas Edison, yung mga founder ng mga food chains, they have this kind of character. Kaya kahit na naranasan nilang malugi or kahit na naranasan nilang matumba or parang nag-wash out sa kanila in the first place, they tried their business, pero they were able to cope up, they were able to reach the top. Okay? So that's because of having a very strong foundation or a very unshakable character. Unshakable talagang kahit anumang bagyo ang mararanasan mo, para kang isang bamboo, okay? Para kang isang bamboo na kahit anumang bagyo yan, kahit ano pa, si Yolanda, sino pang pangalan ng bagyong yan na parang ma-hit sa'yo, pero ikaw pa rin is nandyan ka pa rin, okay? You can still build yourself to the top. You can still you still have that very most wonderful treasure na talagang walang ibang taong makakapigil, makakuha, but it's only yours, okay? So that's what I'm going to share with you next webinar, Monday, May 9. So don't miss it, guys, okay? Excited na ako i-share sa inyo actually ito, kaya you should be excited as well, okay? Thank you. Yun lang po. Davao, okay, yes, I'm proud Davaoenia. Hello sa mga taga Davao Dihanha. Mayong gabi sa inyong tanan. Okay. Yun lang po. Sagutin ko lang tong Sige bro, question and answer muna tayo. Okay. Tapos na lang. Sagutin ko lang yung question ni Marvin. Kahit ba ikaw pa lang at wala ka pang grupo, pero mataas ang power of belief mo, sa tingin mo ba bro, magsasucceed ba ako sa ginawa ko? Ikaw na nga nagsabi, mataas yung power of belief mo. Okay? Ikaw na yung nagsabi na mataas yung power of belief mo. So, hindi malabo na magsasucceed ka talaga. Okay? Ikaw na nagsabi na mataas yung power of belief mo. Umpisahan mo lang dun sa self-worth mo. Pataasin mo yung self-worth mo. Pataasin mo ng pataasin yung kaalaman mo para, kumbaga sabi nga, huwag ka muna maghanap ng partner mo, yung perfect partner. Kailangan ikaw muna sa sarili mo maging perfect ka. Okay? Parang ganoon.
Huwag ka muna maghanap ng maganda o malupit na kapartner. Kailangan ikaw muna sa sarili mo malupit. Okay? Dahil kusa na lang siya ma-attract. Kusa mo na lang siya makukuha. At the same time, may papasa mo yun sa kanya. Okay, Marvin? Sino pa? Yung question ni Maria. Kahit hindi pa member, pwede everyday coach. Opo, pwede. Okay, everyday na yung train natin. Free yan para sa lahat. Okay? Mas maganda invite nyo sila. Maria. Okay, so yun lang siguro. Meron pa ba? Meron siyang grupo doon ko sa mama. Yun ang support. Doon ko sa mama. Apply na iba. Ito si friend. Siguro lang. Last question na siguro. No? Tapos, ask mo si Bro Raymond kung baka may gusto siyang i-share regarding beliefs. Okay. Ito si Ponciano. Ano? Ponciano apply mo. Kasi kung meron siyang grupo doon ka sumama, mangingi ng support. Kung wala pa doon ka sumama, hindi pala para sa atin yung question eh. Okay, sige, tanongin natin muna si Bro Raymond. Baka meron din siyang gustong i-add tungkol sa belief, no? Kasi si Bro Raymond yung ating top income earner dito sa ating team. Bro Raymond, baka meron kang gustong i-share. Naglalag ah. Wait lang. Naglalag ako eh. Okay ba, rinig? Okay. So, belief. Paano nga ba ang belief? Okay, kasi basically, sa totoo lang para sa akin, agree talaga ako sa sinabi ni Bro Resty. Kasi, napakalaki talagang napakalaking influence talaga ang surroundings, okay, ang environment, saka lahat talaga nag-uumpisa sa iyo okay, pagdating sa belief. Wait lang, rig ba ako bro? Kasi parang naglalag ako. Okay, good. Sige. So yun naman, belief, no? Kasi sa totoo lang sa'yo talaga nagsisimula lahat. Okay, nung nag-uumpisa pa lang ako, nung nagsa-struggle pa lang ako early 2013, napakalaki talaga ng belief ko. Okay, sa totoo lang, naniniwala ako na magagawa ko siya. Okay, yung mga ganong klase mga bagay, talagang naniniwala ako sa sarili ko. Magagawa ko siya hanggang sa, ayun, napilit kong magkaroon ng resulta. Pero minsan kasi, kailangan din may pagka-konting common sense din pagdating sa belief din okay? Medyo dangerous din siya kapag sobra kang naniniwala din. Kailangan medyo alam mo dapat na minsan kasi alam mo kapag sobrang belief talaga tayo sa sarili natin, minsan hindi natin nagiging tayo parang ignorant, parang nagiging hindi natin papansin yung mga mali nating ginagawa. Katulad may mali ka ng strategy na ginagawa, hindi mo alam na mali yun, basta nagbi-believe na gagana to, ganun, okay? So basically, pwede siya, pero kasi kapag sabihin natin yung strategy na ginagawa mo ay hindi tugma sa'yo, sa personality mo. Katulad sa akin dati, tinuro sa akin nung upline ko na yun na tumawag sa kung sino-sino, mag-invite ng mga ganyan-ganyan, okay? Pumunta sa mga invite ko yung mga katrabaho ko dati, mga ganong klaseng bagay. Tapos kahit na naubos na yung prospect ko, naubos na yung warm market ko, wala nang makausap, believe pa rin ako ng belief, okay, na talagang hindi, mag-work to yung ganyan. Hanggang sa tipong na-burnout na ako kasi hindi nag-work talaga sa akin yung strategy dahil sa personality ko. So, minsan kasi kapag hindi mo nakikita, minsan kapag masyado tayong, alam mo yun, na nalulunod tayo din sa belief natin, okay, minsan parang nagiging dangerous siya na hindi mo inaaral masyado kung ano yung nangyayari sa'yo. Okay, parang sobra kang nabaliw na hindi mo ini-imagine ano yung mali Okay? Kailangan alamin mo rin, pakiramdam mo rin kung ano yung mali. Kaya sinabi nga kanina ni Bro Resty na kailangan mo talaga ng support. Okay? Napakahalaga talaga niya na maghanap ka ng mentor na may mga resulta na gusto mong makuha. Okay? Yun yung isang napakalaki. Kasi kapag sinolo mo siya,
yun yung mangyayari sa'yo eh. Okay, sobra kang belief, ganyan, ganyan, okay? Na mababaliw ka sa sarili mo na hindi mo na tinitignan ano yung maling ginagawa mo. Okay, so basically yun talaga, pag nag-uumpisa ka pa lang lalo na, kapag nag-uumpisa ka pa lang yung pinaka-isang pwede kong ibigay na advice sa'yo. Okay, you have to find a mentor. Kailangan talaga may someone na sinusundan ka na ginagawa niya strategy na yon. Okay, kasi may mga mentors na magagaling sa offline, may mga mentors na magagaling sa online, may mga mentors na na behind the scene lang, okay? May mga mentors na gano'n. Kailangan alamin mo kung ano yung gusto mong lifestyle. Kailangan alamin mo kung ano yung sa tingin mong okay sa'yo na gagawin mo in the future. Na yun yung gagawin mo araw-araw, yun yung activities mo araw-araw. Okay? So nung tinuro sa akin nung upline ko yun, nung nagsisimula ako sa business ko, sa totoo lang, belief nga ako ng belief, pero hindi ko ma-imagine na kaya kong gawin yun, sa totoo lang. Pero yun nga, dahil nga sobrang napaliw ako sa belief ko, okay lang sa akin, parang gumagano'n ako sa sarili ko. Okay lang sa akin, kahit ito yung maging trabaho ko araw-araw, okay lang to na ito yung gawin ko araw-araw, na kumatok sa kung saan sa ang bahay, ganun mga klase ba, inviting ko lahat, okay lang yun kasi yaman naman ako eh, yung mga ganun. Okay, so medyo yun, masyadong nabaliw hanggang sa nakita ko nga yung mga online mentors katulad nga ni Bro Edward, ni Bro Mau, okay? Nakita ko yung lifestyle nila, nakita ko yung mga daily activities nila, nagpipicture lang sila kasama yung pamilya nila, tapos tinuturo na nila yung mga strategies nila, tapos pakita nila yung mga ginagawa nila. Nakita ko yung sarili kong gano'n, nakita ko yung gano'n yung lifestyle ko, nakita ko na gano'n yung gusto kong araw-araw kong ginagawa. Kaya yun, dahil doon, medyo kahit nabaliw ako sa belief ko dati, medyo tawag doon, binawasan ko yung pagkabaliw ko ng time na yon, inaral ko ng maigi, tapos doon ako nag-focus doon nung natutunan ko yung kahalaga ng mentors. Kaya kung nag-uumpisa ka pa lang, yun talaga yung pinaka-advice ko sa'yo pagdating dito sa belief. Okay, kailangan talaga you need to follow a mentor, you need to have a mentor. Siguraduhin mo yung mentor na yon gusto mo yung lifestyle na ginagawa niya, yung activities na ginagawa niya. Siguraduhin mo yun. Kasi malay mo, magaling ka sa offline, hindi follow mo yung magaling sa offline na mentor, yung kumakatok, yung ganyan, flyering, yung mga ganong klaseng mga bagay. Kasi malay mo yun yung gusto mo di ba? Okay, pero sabihin natin, mahiyain ka, gusto mo na sa bahay ka lang, kasama pamilya mo, sundan mo yung mga mentors na ginagawa yun. Okay? So yun, okay? Belief, it can be dangerous kapag hindi mo masyado siya kapag hindi, alam mo yun, kapag hindi mo siya kinontain. Okay, pero yung para ma-control mo siya, para ma-contain mo siya, para maging in control ka sa belief mo, yung pinaka-key na pwede mong gawin is you have to find a mentor. Okay? So yun. So yun lang naman, bro. Okay. Wala. Diba? Yan. Online kasi ito. Nakamute yata. Diba? Yun. Okay. Yan. Okay. Dinig na? Oo, bro. Okay. Yung question ni Yasmin, what if mataas yung belief mo sa sarili mo but your relatives doesn't have the same beliefs as yours, especially your parents? Susundin ba sila or decide on your own? Actually, yung nanay ko, tsaka yung asawa ko, okay? Ganun din, no? Ganun talaga siguro pagka yung parang, kasi ito yung normal, tapos mapupunta ka dun sa hindi normal activity, no? Yung parang, ito kasi ang alam ng karamihan is yung salary, yun lang yung source ng income na pwede natin kunin. Tapos tayo, mga entrepreneurs, lumilipat tayo sa kabilang circle, no? Which is hindi alam talaga ng mga, ito yung mga parang salary lang yung alam nilang pwede mapakitaan. Normal lang siguro yun na normal lang yun siguro. Hindi ko naman sinasabing wag mo silang pakinggan o kaya basusin sila. Pero ako kasi ang ginagawa ko, hinayaan ko lang sila. Pero mas dinadamihan ko yung time na makinig ng mga personality development na mag-uplift sa akin. Kasi kung yung nanay ko, sinasabihan niya ako 2 beses sa isang araw, dodoblehin ko yun, puro personality development.
Tapos mag-search ako ng mga successful na tao na mag-uplift sa akin. Ibig sabihin, nasa tamang ano ka, nasa tamang path ka, nasa tamang daan ka. Ituloy mo lang, pero i-consider mo yung mga sinasabi nila kasi mahal nila tayo, no? Ayaw nila tayo mag-fail. Okay? Ayaw nila tayo masaktan. Yun lang siguro yung parang nararamdaman nila, no? Ayaw nila tayong mahirapan, parang gano'n. Okay? So, ikaw, ang gawin mo lang, kung alam mo sa sarili mo na yung pag-entrepreneur yung magandang pasukin para makuha mo yung mga goals mo at yung mga dreams mo, why not na ituloy mo? Tapos, maghanap ka lang ng mag-aral ka lang, pataasin mo yung self-worth mo, maghanap ka ng support na tutulong dyan sa'yo na makuha yung mga goals and dreams mo. So, yun yung pinaka-effective, no? Kasi mataas na yung belief mo. Gagawin mo na lang, pag meron kang support, yung belief mo, mas dami ng dami. Okay? So, yung mga sinasabi nilang iba na negative sa'yo, hindi mo na yun mapapansin. Kasi mas marami na yung naririnig mo, yung mga feedback sa'yo na magsasucess ka. Basta tuloy-tuloy mo lang. Okay? Yasmin, magiging successful ka. Ituloy-tuloy mo lang yung pag-aaral at yung support, importante yun. Okay? Ano bro? Yung ate? Meron pa ba? How to deal with person who challenge you to show your results. Okay. You're welcome, Yasmin. Saan yung ganda, bro? Last question na siguro, no? Okay. Ayun, si Brent. Siguro si Sis Sai naman siguro mag-share dito kay Brent ng question niya. Sis, pakisagot tong question ni Brent. Hello? Anong question niya? Ito sa baba. How to deal with... Naririnig ba? Yes. Wala? Okay. How to deal with person who challenges you to show your result. That's a good question, Brett. No? Actually, yan din yung common na question na tinatanong sa akin before ng mga prospect ko. Pero kasi usually tinatanong yan ng mga tao kung hindi nila alam kung ano yung magiging benefit ng parang ng offer mo sa kanila, okay? Kasi yung pinaka the best na pwede mong gawin is ipakita mo muna sa kanila kung ano yung magiging benefit ng offer or yung product mo sa kanila, kung gagamitin nila yung product or offer mo, ano yung pagbabago na mangyayari sa buhay nila. Okay? Yun yung pinaka the best kasi yung palaging ginagawa namin ni na Raymond din, I believe na same din yung ginagawa niya ni na Coach Edward, even ni na Resty ng ibang mga team. Minimake sure talaga namin na we will be able to get the reason why ng isang tao kung bakit talaga siya sasali sa iyo, kung bakit talaga niya kailangan ng product mo. Kasi once na maging clear sa kanya ang reason why, hindi kanya tatanungin kung ikaw may resulta ka ba. Kasi to be honest lang, hindi ka naman makakatulong sa kanya para magkaroon siya ng resulta kasi siya naman talaga ang kailangan mag-work sa sariling success niya. Kahit na anong turo mo pa dyan, kahit anong feed mo pa dyan ng information na mga valuable information, pero kung hindi niya tutulungan ang sarili niya, hindi ka din makakatulong sa kanya. Okay? So kailangan niya ang self-talk, self-confidence, self-worth, and support. And most of all, kailangan mong ipa-realize sa kanya na ang purpose or ang reason why niya kung bakit kailangan niya yung offer mo or yung product mo. Okay? Again, kailangan mong alamin ang surface desire or yung core desire kung bakit niya kailangan ang product mo or yung offer mo. Once na maging clear sa kanya yon, hindi kanya tatanungin ng any other question. Kasi yun yung alam niya ang the only solution
natutulong sa kanya para ma-achieve yung gusto niyang mangyari sa buhay niya. Yun po. So, I hope. So much, Sai. And syempre, Rusty. Sa napakalupit. Madami ba natutunan? Marami. Nga, sabihin niyo dyan sa chat box kung maraming natutunan guys. Uy. Sabihin niyo dyan sa chat box kung maraming kayong napulot at alam niyo na kung ano yung eksaktong gagawin niyo para magkaroon ng belief sa inyong sarili. Sige nga, sabihin niyo sa chat box. And meron akong palaging kinukwento na parang analogy kung gaano ka-importante na patibayin natin itong ating belief. No, kung gaano ka-importante na kailangan solid yung ating foundation, which is our belief system. For example, ito, pakinggan mo ito mabuti. Sino sa inyo dito ang nakasakay na o nakakita ng kabayo sa totoong buhay? Sino sa inyo nakakita na ng kabayo? Sino nakasakay? Okay, ang kabayo ganito yan, guys. Kapag sinakyan mo yan, no? Madali naman pasunodin yan ng kabayo, no? Kapag tinapik mo yan, lalakad yan, no? Kapag nilakasan mo yung tapik, mabilis tatakbo, no? Okay? Kapag hiya, tigidig gaganon yan, no? Kapag hiya, ginanon mo, takbo niyan diretso. No? Kapag ginanon mo siya, tuloy-tuloy yung takbo niya. Okay? Tapos kapag pinaling mo sa kaliwa, kakaliwa siya. No? Kapag pinaling mo sa kanan, kakanan siya. Ganon, mabait yung kabayo, no? Lalo na kapag nasanay, na-training na maayos. Susunod at susunod sa'yo yung kabayo. Okay? Pero, pwera na lang kung yung kabayo ay nauuhaw. No? Kapag yung kabayo sinakyan mo nauuhaw, kahit na anong kaliwa mo dyan, o kahit na anong yaya mo kumanan, kahit na anong utos mo kumanan, no? Kapag may nakita yung tubig, yung mukha niya gaganon, no? Kahit ginaganon mo siya, gaganon niya, no? Pupunta yun sa tubig. No? Pipilitin niya na uminom ng tubig. Okay? Ganon din yung ating pag-iisip, ganon din tayo nag-work basically. Para tayong kabayo. Paano? Ganito, tingnan nyo ha. Promise, para tayong kabayo. Ganito yan. Okay? Minsan, okay? Ito yung gusto natin na makuha, no? May pangarap tayo, di ba? Tapos ito yung tinatawag na, isipin mo, ito yung isip mo, no? Utak mo, ito yung utak mo. Tapos ito yung parang conscious mind mo. Yan ba conscious? Ito, yung tinatawag na subconscious, no? Okay? Minsan, gusto nating maging successful, no? Gusto nating kumita ng malaki, no? Gusto nating yumaman, no? Gumagawa tayo, umahataw tayo, no? Gusto nating maging successful, gusto nating kumita ng malaki para sa pamilya natin, gusto nating kumita ng 100,000 pesos per month para mapag-aral yung anak natin, para makabili tayo ng bahay, no? Pero minsan, hindi mo alam na yung subconscious mo, dahil wala kang belief sa sarili mo, okay? Para kayong kabayo, kahit na anong tulak mo sa kanan, kahit na anong tulak mo, pilit mo siyang pinapapunta sa kanan, pumupunta siya sa kaliwa, no? Para uminom ng tubig. Ganon din tayo mga tao, kapag yung belief system natin is broken, no? Kapag sira yan, kahit na anong pilit mo iakyat yan, kahit gusto mong umangat ang buhay mo, kahit gusto mong maging successful, yung belief system mo, sinasabi sa'yo, may nagbubulong sa'yo na hindi mo kaya yan. Sino ka ba? Wala kang kwenta. Ikaw, yayaman. Kapag may bumubulong sa'yo, yung self-talk na sinasabi sa'yo ni Rusty Chavez kanina, kapag meron kang negative self-talk sa sarili mo, guess what? Kahit na anong declare mo, no? Kahit na anong attend mo sa webinar, kahit na anong training mo, wala. Okay? Kaya nga sinabi ko sa inyo, this is a very important topic, yung ating belief. Hanggat hindi mo nakokorek yan, hanggat hindi mo napapatibay yung self-belief, no? Wala.
No? Okay? So, i-workout nyo yan, guys. Napaka-valuable yung shinare sa inyo ni Brother Resty, and ipagpapatuloy natin yan, no? Pagpapatuloy natin yung training na yan dahil ang gusto namin mangyari is talagang mapatibay nyo yung inyong self-belief, no? Kaya next Monday, actually very very connected itong topic ni Brother Resty tsaka yung topic ni Coach Sai Pesinable, Coach Cyril Pesinable. Dahil yung pag-uusapan, yung ituturo niya naman sa inyo ay kung paano hindi mayayanig. No? Paano ka hindi mayayanig? Tipong gusto ko na may mga negative nang sinasabi sa'yo na mag-quit ka na, pero hindi ka pa rin matitinag, tuloy-tuloy ka pa rin. Okay? Yun yung mga gusto naming ma-develop sa inyo para talagang makuha nyo yung mga success na gusto nyo makuha. Okay? So yun guys, I hope na-inspire namin kayo at na-inspire namin kayo na ipagpatuloy yung business na ginagawa nyo. Dito lang kami para sabihin na kahit ano pang pangarap mo, kahit ano pa yung reason why kung bakit mo ginagawa yung business mo, kaya mo yan. Okay? Maniwala ka sa sarili mo dahil kaya mo yan. Alright? So make sure na umattend din kayo bukas sa live training natin. Again, ang topic natin is all about vlogging. Okay? Vlogging ang pag-uusapan natin. Tuturo ko sa inyo kung paano ako nagsimulang magkaroon ng resulta na makapag-sponsor ng 1,000 direct downlines in just 1 year na hindi ako nare-reject, hindi ako namimilit, hindi ako nangungulit. Okay? So, yun yung ituturo ko sa inyo bukas. Make sure umattend kayo. Same time, no? Same link lang din. Yung link na kinlik nyo kanina, yun lang din yung link na i-click nyo kung gusto nyo maka-attend bukas. Again, how to rapidly build your business vlogging. Kahit ano pang business actually, kung may network marketing ka or kung partner ka namin dito sa Ignition Marketing, kung affiliate marketer ka, you can use vlog to become successful. No, lahat ng mga malalaking company, actually, hindi naman lahat, no? Siguro 98% ng pinaka-successful na company, 98% ng pinaka-successful na marketers ay merong vlog. Okay? Merong vlog. Bakit? Dahil napaka-effective niya na tool. Okay? Napaka-effective niya na strategy to build a successful business at para kumita ng malaki at pag-sponsor ng maraming tao. Okay? So make sure na umattend ulit kayo bukas. And dun sa mga hindi pa members ng ating team, okay, may isasend ako sa inyong link. I-check nyo yun. Okay? And para naman doon sa mga members natin, may gusto lang akong i-share sa inyo bago tayo mag-adjourn, no? Magtapos. Okay? Ito kasing sila Bro Raymond, no? Sila Coach Raymond Gerald Tabaque, sila Coach Cyril Pesinable, sila Coach Resty Chavez, tsaka si Coach JR Dino, lahat, no, ng mga nakikita nyong coaches dito, lahat ng mga coaches na makikita nyo at mapapanood nyo. Okay? Nakita ko personally yung transformation na nangyari sa business nila at nakita ko personally kung paano sila nagkaroon ng resulta, lalo na nung nagsimula kaming magkaroon ng tinatawag na mastermind, no? Nung nagsimula kaming magkita-kita. Doon kasi talaga nangyayari, I believe, no? I personally believe na doon talaga nangyayari, no? Sa personal connection, sa personal relationship na nabuo sa amin, doon nagsimulang magkaroon ng breakthrough, doon nagsimulang magkaroon ng pagbabago sa kanilang business. Even to me, no? Ang laki na ng bago dahil nagsimula kami mag-mastermind, magpalitan ng ideas. Okay, so naniniwala ako na yun, napaka-powerful, no? Napaka-powerful ng mastermind at ng ginagawa namin gano'n. Okay? So, ang mangyayari, ang maganda, okay, this coming August 27, ang plano kasi natin, dahil second year anniversary na natin, no, na ating community this coming August 27, and ang plano namin is mag-conduct ng live event, no, yung tipong pupunta tayo sa isang hotel, isang lugar, isang hallway, isang function room, malaking function room, and then doon tayo mag-gather
at doon tayo magma-mastermind. Okay? And at the same time, yung mga top earners ng ating team, okay, yung mga leaders ng ating community, ang mangyayari is mag-share sila doon ng mga valuable knowledge din na nagbigay sa kanila ng breakthrough. Okay? Doon nila kayo pwedeng i-coach ng harap-harapan. No? So imagine mo no, yung mga taong nagkakaroon ng resulta sa ganitong business, kumikita ng malaki sa ganitong klaseng business, ay makikita mo ng harap-harapan ng personal at i-guide kanila at ituturuan kanila kung paano ikaw naman ang magkakaroon ng resulta sa business mo. Ang tanong ko, excited ka ba doon? Okay? Excited ka ba doon? Okay? Okay? August 27 yan. Okay? August 27, live event. Gagawin natin very accessible yung lugar. And naniniwala ako na posibleng itong event na to ang makapagbigay sa iyo ng inaantay mong breakthrough. Kung hanggang ngayon hindi mo pa rin nakukuha yung resulta na gusto mong makuha, baka yung personal connection at yung personal makikita mo yung mga taong kumikita ng malaki sa ganitong business at ma-coach ka nila, no? Yung experience na ma-coach ka nila ng harap-harapan, baka yun na lang yung inaantay mong baka yun na lang inaantay mong spark, no? Baka kapag yun ang nangyari sa iyo, possible na yun ang magbigay sa iyo ng rapid transformation. Okay? Rapid transformation at baka yun na lang yung inaantay mo na makakapagbigay sa iyo ng breakthrough. Okay? Pero hindi natin to gagawin kung konti lang yung atin. We need to make sure no, sa mga existing members this is for members only. Okay? Sa mga natin, sa mga attendees natin, itong live event para lang sa mga members. Okay? And ang magiging event possible na ang magiging event place, yung lugar is possible na malapit sa Mall of Asia. Okay? Pero again, hindi natin ito magagawa kung konti lang yung makaka-attend. Kaya this time, gusto kong tanungin sa mga members natin kung makaka-attend ka ba. Okay, makaka-attend ka ba? August 27 ito, Saturday, and this is going to be event. Magkakaroon ng live coaching seminar. Mag-prepare kami ng mga modules. Okay? Pangalawa, mamimit mo yung mga top earners ng ating team. Makakapagtanong ka sa kanila personally ng iyong question. Makikilala mo yung mga other people na nagkakaroon ng success sa ating team, sa ganitong industry. And pangatlo, dito natin i-reveal yung mga detalye about Project Unity. At yun yung isang bagay na super excited ako, no? Project Unity, kung hindi pa kayo pamilya, Project Unity ay isang ating hakbang para mas marami pa tayong matulungan. Okay? Gaganapin siya sa isang magandang hotel, pina-finalize pa natin yung venue. Okay, may kainan, may buffet, may masaya, exciting, marami kang makikilala, at may sayawan kung gusto mong sumayaw. Okay? And obviously, syempre, magkakaroon siya ng bayan. Okay? Libre pagkain, may coaching, and at the same time, and pinaka-importante pala is this can be the event of your life, no? This can be the event na possible na makapagbigay sa iyo ng transformation at breakthrough. Ngayon, may pause akong gagawin dito sa ating group page. Okay? Kung nakikita niyo yung screen ko, kita ba? Ito yung details ng ating magiging event this coming August 27. Kung tingin mong makaka-attend ka. Okay? Okay? And yung price ko muna isipin, matagal pa yan, tsaka mura lang yan. Okay? Promise. Okay, kung makaka-attend ka, sabihin mo, yes, I want breakthrough and I'm willing to attend this seminar. Sabihin mo lang dito sa sa poll question na to. Ipopost ko siya ngayon. And again, ito yung magdidictate kung magagawa natin siya this coming August 27.
Okay? Okay, this is going to be a half-day seminar. So, most likely, mga hapon siya magsisimula hanggang gabi. Kaya mga speaker, ako, si Mau Magallanes, yung mga top earners natin, sila, yan, lahat ng mga coaches dito, no, na nakikita mo, ayan, mga top earners natin, sa team, yun ang mga magiging speaker. Okay? Okay, sabihin mo dyan sa pinost ko, okay, sa group page, kung makaka-attend ka. Okay, again, ito yung dito natin masasabi kung talagang magagawa natin siya. Okay? Kasi kung marami natin, we will push this seminar. Gusto nating malaman, gusto ko malaman kung marami bang willing magkaroon ng breakthrough na transformation sa kanilang business, no? May online feed po ba? Sige, i-workout natin yan para doon sa mga partners natin na nasa ibang bansa, yung mga partners natin na nasa malayong probinsya, no? Tipong nasa Spratly Islands na hindi talaga makaka-attend, kahit August pa yan. August pa yan, guys. Pwede nyo pagandaan yan, ha? Okay? Sige nga, aantayin ko yung inyong sagot. Yan, sabi ni Teodilo. Atin yan. Dahil vacation ko yan. Ayos. I'm looking forward. Teodulo, no? I hope I'm pronouncing your name correctly. I hope to see you personally. Gusto kitang makamayan at gusto kitang makakwentuhan dito sa event natin. Okay? Kapag na-reach natin yung 200, no? Kapag na-reach natin yung 200 na magsasabi na yes, I'm willing to attend, I'm willing to have breakthrough, we will push it through. No? Tutuloy natin yan. Okay? Sino pala naka-attend sa inyo dito nung last event natin? Okay? Kung meron, ayan. Paano ba nag-work to? Hindi ko makikita talaga yung sagot. Hindi ko masagot. Ako pa lang. Ayun. Yan, sige, yan. Alright, so yan. Marami na, sige. Tuloy-tuloy nyo lang. Kapag umabot ng 200, yung nagsabing, yes, I want breakthrough and I'm willing to attend this seminar, live seminar. Okay, willing akong umattend dyan at willing akong i-grab yung once in a lifetime opportunity na yan, willing akong makita yung mga top earners na yan, willing akong makita yung mga coaches na yan, at willing na rin ako magkaroon ng breakthrough. Okay, kung umabot yan ng 200, yes, we're definitely going to do it. Okay? Uwi na ko si Marvin. Uwi na. Dapat makauwi na ako ng Pinas na to. Hardly to make it. Okay, again, 200 seats lang ang iaano natin yan. Pero kung talagang madami, subukan natin humanap ng malaking venue. Baka mag-end up tayo sa Araneta, no? Yan. Diyan natin unang sasabihin, no? Diyan natin unang i-declare yung about sa Project Unity. Okay? Project Unity it's a collection of our updates na ilalabas natin dito sa ating community. Diyan natin ilalahad kung paano ka makakatulong, kung paano makakatulong itong Project Unity sa iyo. At kung paano ka kikita, paano ka nito matutulungan kumita ng pinakamalaking income mo this coming Christmas 2016. Kaya paano makakatulong itong Project Unity sa iyo para kumita ng malaki sa iyong business? Okay? Paano makakatulong itong Project Unity
para sa iyo, para mapadali ang iyong business, paano makakatulong itong Project Unity para kitain mo yung pinakamalaking income na posible mong kitain before Christmas this 2016, no? Diyan natin i-announce lahat yan. Project Unity is going to be big. Project Unity, yan yung effort natin para makapag-provide ng mas madaling way para sa mga Filipino na kumita sa internet. It's our way para ma-solve yung mga current problems ng ating mga members at ng mga other internet marketers. It's our solution para sa mga newbie, no? Para sa mga newbie na baguhan pa lang at wala pang experience sa ganitong klaseng business, at mabigyan sila ng way para kumita kahit baguhan pa lang sila, no? So it's a complete solution. Doon natin i-announce yan sa event na ito. Okay? At kapag umattend kayo doon, no? Dahil super secret itong tungkol sa Project Unity, no? Kailangan kayong mag-sign na kung ano yung i-discuss, no? Kailangan nyo mag-agree at pumirma ng non-disclosure agreement na kapag ni-reveal namin sa inyo yung Project Unity, dapat hindi nyo muna siya ipagsasabi. Okay? Dahil napakaraming dito, secret na malulupit na yung mga a-attend lang, sila lang yung unang makakaalam. Okay? Okay. Tanong ni Marvin, Coach, year by year ba yan? Actually, every 3 months, starting itong event na to, plano namin magkaroon ng event. Okay? Pero itong gagawin natin, isa to sa mga malalaking event, no? Every 3 months ay magkakaroon ng event, pero mostly small group lang, mga 50, gano'n, no? And itong target nating date, kasi dahil nga anniversary natin siya, no, 200 or more na tao yung gusto nating maka-attend dito. Okay guys, so yan, mag-comment kayo doon sa group page natin at sabihin nyo yung inyong bumoto kayo dyan kung tingin mo makaka-attend ka at sabihin mo again kung umabot yan ng 200 people, we will definitely push it at we will make sure na ma-implement at matupad yung event na yan, and gagawin natin na very life-changing yung event na yan. We will do our best para matulungan yung mga a-attend dito sa event na to na magkaroon ng transformation at magkaroon ng pagbabago pagdating sa kanilang negosyo, pagdating sa kanilang financial situation, at pagdating sa kanilang personal development, no? At tipong after mong umattend ng seminar, no, tipong everything ay malinaw na sa iyo. Okay? Tipong gano'n na paglabas mo ng seminar room, no? Paglabas mo ng hallway, sasabihin mo sa sarili mo, buti na lang umattend ako dahil malinaw na sa akin ang lahat paano ko magiging successful sa business ko. Okay? Alright guys, so that's it siguro for this evening. Congratulations sa pag-attend at maraming salamat din sa oras na ginugol mo for tonight, and wag mo kalimutan na umattend din bukas. All about vlogging ang pag-uusapan natin bukas. And syempre, next Monday, no, si Coach Cyril Pisinabli naman ang mag-share sa inyo ng napakalupit na topic. And again, Bro Resty, maraming salamat sa pag-share mo ng iyong malupit na 4S. Okay? So yan guys, kita-kits tayo bukas at sa event, no? Sa live event na gagawin natin this coming August. Okay? So God bless sa inyong lahat, mabuhay, at more power sa inyong lahat, and we love you all. More teaching, more success. Bye-bye. Comment kayo sa chat box sa mga members.